Tumayo si Ye sa madla, tumitingin sa itaas na may naguguluhang ekspresyon, naisip, bakit biglang bumagsak ito sa aking ulo? Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Ang kanyang kasama sa likod niya ay mabilis na nagsalita, na pumipigil sa kanya. Hindi pwede. Ang iyong Deo Heart ay naduraj pa lang. Paano kung matalo ka muli? Sa hindi pagpansin sa payo ng lahat, kinuha niya ang kanyang kamao. Nawala sa kanyang sariling mga saloobin. Sa immortal world, kung hindi ka uusad, uurong ka. Tiyak na hindi ako pwedeng umatras ng isa pang hakbang. Sa pag-iisip na iyon, tumalon siya sa arena at sumigaw, nandito ako. Sino ang gustong lumaban sa akin? Nang hindi nag-aaksaya ng oras, biglang ginamit ni Jiang Hawan ang kanyang Divine King Fist Formation para atakihin sina Yefi at Xiaoyan, sumisigaw, sa pagharap sa inyong dalawa, ako lang ay sapat na. Nang hindi hinahayaan na makuha niya ang kalamangan, inilabas din ni Ye ang kanyang Heaven Covering Hand, na tumututol sa walang hiya na pagmamayabang, lahat kayo ay magiging mga tauunang alipors ko. Sumali si Xia Yun sa labanan, gamit ang kanyang Thunder God Slash at nagdagdag, hoy, ito ang aking arena. Ang lahat sa ibaba ng entablado ay namangha at puno ng papuri. Wow! Ang tatlong dakilang henyo sa isang free-for-all. Ito ay isang bagay na dapat makita. Dumating sa tamang oras ngayon. Ihanda ang melon seeds. Melon seeds. Ihanda sila. Melon seeds. Ang puwet ko. Kailangang kumain ng totoong melon, syempre. Habang ang lahat sa paligid ay masigasig na hype tungkol sa laban, sina Long Yi, Longer, at Long ay nakasama sa karamihan, na nagmamasid sa sitwasyon. Sa pagkakita na nagsimula ang laban, ang tatlo sa kanila ay nag-isip ng may seryosong mukha, dumating na ang pagkakataon. Tatlong stream ng kapangyarihan ang biglang sumugod patungo kay Long Wu, na nahuli siyang ganap na hindi nag-iingat. Ang tatlong stream ng kapangyarihan ay pinagsama sa isang nakamamatay na suntok na agad siyang pinatay. Si Xiaoyan, Ye, Fei, at Jiang Haan ay natigilan at nabigla, naisip sa kanilang sarili, patay si Long Wu. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang tatlo, bawat isa ay lumilipad sa ibang direksyon para habulin sina Long Yi, Longer, at Lan. Lumipad si Jiang Haan, nagrereklamo, damn it, pinatay talaga nila si Lu. Papabayaran ko kayo. Samantala, mabilis din na sumunod si Xiaoyan at Ye. Sinabi ni Dongqiang, habulin si Xiaoyan damn exo, naisip sa sarili ng may malungkot na ekspresyon, sa pag-iisip na nagtanim lang ako ng isang demonic seed kay Long Wu, at pinatay siya ng tatlong iyon, pero ito ay isang pagpapala sa disguise. Ang tatlong ito ay natanimin din ng demonic seed dahil sa pagkasira ng paunang pagsasaayos. Mas swerte pa na ang tatlong ito ay mas malakas at maaaring ma-harvest anumang oras, binilisan niya, hinahabol si Lan, na patuloy na nag-iisip. Kaya nga hindi ko siya maaaring hayaang makatakas. Sumulyap si Wong Sanang sa likod at sinabi, Du Jiu Kubay, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Gusto ko lang lumayo pa sa Heavenly Emperor City para walang sino man ang makakapunta para iligtas ka. Patay ka na ngayon. Nang marinig ang mga banta, kalmado pa rin siyang sumagot, hindi masamang ideya. Ikaw ba si Long Yi, Longer, o Long San? Sa pagkakita na hindi man lang niya alam ang kanyang pangalan, galit na sinabi ni Lan, ako si Long. Nakita kitang lumaban kay Long Wu. Hindi mo ako mapipigilan, sumuko ka na lang. Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili, ang combat power ng buwisit na ito ay hindi masama. Kung masasangkot ako sa kanya at dumating ang ibang mga eksperto, magiging problema iyon. Ngumiti si Xia Yun ng may kumpiyansa. Ang mga apoy ng kapangyarihan ay pumulibot sa kanyang katawan, at nagpatuloy siya. Ang salitang sumuko ay hindi umiiral sa aking diksyonaryo. Sa hindi pagpayag na magpatalo, nag-transform si Lan sa kanyang dragon form at inilabas ang kanyang atake, sumisigaw, kung gayon, pumunta ka sa impyerno. Tiningnan niya si Xiaoyan at naisip ng may paghamak, ang tanga na tao na ito, siya ay malinaw na isang sword cultivator, pero hindi gumagamit ng espada at sa halip ay gumagamit ng mga kamao para labanan ako. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Samantala, hindi gumamit ng maraming lakas si Xia Yun. Sa isang suntok lang, nakuha niya ang kalamangan. Ang braso ni Lan ay nasugatan, at sinabi niya sa hindi paniniwala, paano ito posible?
Hindi ka mukhang mayroon kang anumang espesyal na pisikal na katangian. Paano mo ginawa iyon? Pagkatapos ay bumulong siya sa kanyang sarili, ako ay isang inapo ng True Dragon. Paano magiging mas malakas ang kanyang pisikal na katawan kaysa sa akin? Kumpiyansang sinuman ni Xiaoyan ang kanyang chaos body at sinabi, wala akong espesyal na pisikal na katangian. Kung gayon, tingnan mo ito. Napatitig si Lan sa kapangyarihan ng kanyang chaos body, nanginginig, Koho, maaari bang ikaw ay? Bago matapos ni Lan ang kanyang pangungusap, sumuntok siya ng isang chaos fist na parang bumabagsak ang mga kalangitan at sinabi ng casual, tama ang hula mo. Ako si Xiaoyan. Ang atake ni Xiao Yinis ay nagpatalsik kay Lan malayo, at humakbang siya pasulong at nagpatuloy, sayang at hindi ka mahaba. Mas gusto ko siyang patayin. Nang marinig ito, mas lalo pang nagalit si Lan, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit, sumisigaw, hindi ako makakasalita. Naglabas siya ng isang malaking source ng enerhiya mula sa kanyang katawan at sumigaw, kung gusto mo akong patayin, kung gayon ay samahan mo ako sa impyerno. Sa hindi pagpayag na makuha ni Lan ang kanyang gusto, ginamit ni Xiaoyan ang kanyang chaos domain para sugpuin ang kanyang kapangyarihan at sinabi, binata, huwag kang maging masyadong impulsive. Tumitingin si Lan sa paligid sa pagkalito at sinabi, anong nangyayari? Hindi man lang ako makakapagsabog ng sarili. Mabilis na parang kidlat, lumipad si Xiaoyan at binigyan siya ng isa pang suntok sa tiyan. Nagpapatuloy, sa aking chaos domain, gusto mong magsabog ng sarili, tanga. Si Lan, na nakatanggap ng buong tama mula sa kanyang atake, ay mahina at sugatan na ngayon, mabilis siyang nagsalita. Kaya, ang chaos domain ay talagang nakakatakot. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Bigla, ang kanyang mga mata ay umikot. Isang tingin ng galit ang nasa kanila habang nagpatuloy siya. Pero kapag namatay ako, magiging mas malakas sina Longyi at Longer. Sa lalong madaling panahon, mamamatay ka sa ilalim ng mga paa ng True Dragon. Malamig na ginamit ni Xiaoyan ang kanyang magic para kolektahin si Longs, na nagdagdag, sayang at hindi ka na makikita sa araw na iyon. Ngunit bigla, isa pang suction force ang humila sa katawan ni Lan. Sa pagkabigla ni Xiaoyan, sinubukan ni Xiaoyan na kunin siya, pero hindi niya nakuha, at ang katawan ni Lan ay sinipsip palayo. Pinanood niya at naisip sa kanyang sarili, mukhang ang isang True Dragon lang ang makakakuha ng True Dragon Essence. Tapos na ang Demonic Seed Harvest. Sa wakas, maaari ko ng i-condense ang Undying Body. Sa Undying Body, hanggat hindi ako matatamaan sa isang mahalagang lugar, halos hindi ako mamamatay. Sa hinaharap, maaari pa akong maging tunay na hindi masisira. Sa pag-iisip nito, pinalabas niya ang kanyang enerhiya para i-condense ang Undying Body, isang itim at pulang kapangyarihan ang pumulibot sa kanya. Pagkalipas ng isang sandali, tumingala si Xiaoyan at masayang sinabi, kahanga-hanga. Ang aking pisikal na katawan ay marahil ay maihahambing sa isang kompletong True Dragon. Binaril niya ang sarili sa kalangitan. Lumipad siya pasulong, naisip sa kanyang sarili. Ngayon, ang natitirang tatlong True Dragon Descendants ay mayroon lahat ng aking demonic seeds. Pagkatapos ko silang ganap na ma-harvest, sa pag-asa sa katawan na ito para makalagpas sa Nirvana Realm ay dapat mas madali. Sa kabilang panig, sinasaktan si Ye Fei ni Long Yi. Hindi siya makakapalag, bumagsak siya sa lupa at bulalas, paano? Paano ang iyong lakas ay mas malaki? Biglang tumingin si Long Yi sa kanyang sariling mga kamay at sumigaw, patay si Long San. Paano iyon posible? Pinatay talaga nila si Lan ng ganoon kabilis. Nagpumiglas si Ye Fei na tumayo, kinagat ang kanyang mga ngipin habang tumututol, mukhang lumalakas kayo sa tuwing may namamatay sa inyo. Kaya, alam mo ba kung sino ang pumatay kay Lan? Yumuko si Long Yi, malungkot na sumasagot, hindi ko alam, pero hindi ka kalaban para sa akin ngayon. Umalis ka, Ye! Tumawa si Fei, pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, na nagpapatuloy, hindi pwede. Mas malakas ka kaysa sa akin, sigurado, pero halos imposible na patayin mo ako. Pinapatagal lang kita, malapit na ring dumating ang malalakas na tao para tumulong. Lumingon si Long para tingnan siya, nagtatanong, ang pagpatay sa akin ay hindi isang malaking benepisyo para sa iyo. Ang iyong layunin ay sakupin ako. Kung ganoon, mayroon akong isang mungkahi.
Mag-sign ng life and death pact sa akin at babayaran ko ang iyong pamilya ng yenang marami. Tumutol si Ye Fei, a life and death pact. Kung mamatay ka, mamamatay din ako. Gustong puntiryahin ka ng mga tao. Gusto ka ring patayin ng mga demonyo. Mayroon pa akong magandang kinabukasan sa hinaharap. Tanga ba ako o ano para mag-sign ng kasunduan sa iyo? Ano ba ang pinagsasabi mo? Kalmadong nagpatuloy si Wang Yi. Huwag mong kalimutan na natalo ka ni Xiao Yun. Ang iyong invincible Dao Xiao Heart ay nadurog sa pag-iisip tungkol kay Zhou Wuji, ang space-time body, Li Chang, Jiang Haoran, at ngayon lang, si Dugu Chubai, kaya mo bang manalo laban sa sinuman? Gusto kong sabihin na pagkatapos mag-sign ng kasunduan sa akin, maaari mong agad na maibalik ang iyong invincible Dao Heart. Ngumiti si Long Yi at sinabi, ang aming koponan ay maaaring magtulungan sa hinaharap, maging ito ay ang Saint Path o ang Emperor Path, kaya ang rate ng tagumpay ay natural na magiging mas mataas. Sumagot si Yu na may kaina-hinalang tingin. Hindi ako magsasign ng life and death pact. Kung magsasign ako, kailangan din nating mag-sign ng isang pantay na kontrata. Pagkatapos ay bibigyan mo ako ng 10 patak ng Essence Blood. Sinabi ni Long Wei nang may hinanakit. Kung hindi ka magsasign ng life and death contract, anong mangyayari kapag inatake ako ng iyong pamilya ng Ye? Hindi ako nagtitiwala sa inyong mga tao. Ye, nagkompromiso si Fe na nagdagdag. Sige, kung gayon, isang life and death pact, 10 patak ng Essence Blood. Nag-isip siya at pagkatapos ay sinabi ng may hinanakit. Dahil na-sign na ang life and death pact, bakit pa ako magbibigay sa iyo ng 10 patak ng Essence Blood? Nagpatuloy siya, dahil gusto mong hanapin ang pamilya ng Y bilang isang backer, pero hindi ko naman kailangang bumuo ng isang alyansa sa iyo. Sa ganoon, ang dalawa ay nagsimulang magbilang ng magkasama. Nagsimula si Long Yi, 1 patak, 2 patak, 3 patak. Nagpatuloy si Ye, Connie, 8 patak, 5 patak. Pagkatapos ay sinabi ng dalawa ng sabay, deal, ay sign natin ang kasunduan. Sa sandaling sinabi ang life and death pact, isang itim na kapangyarihan at isang chain ang pumulibot sa dalawa. Pagkatapos mag-sign ng kasunduan, ang demonic seed na itinanim ni Xiao Yunyan kay Long Yi ay lumipat at pumasok kay Ye. Sa pagkakita nito, naisip niya sa gulat, ha, ano ito? Si Xia Yun, na lumilipad patungo sa kanya, ay may naramdaman din at nagtaka, ha, bakit lumipat ang demonic seed kay Ye? Sa isang tiyak na tavern, nakaupo si Xiao Yun sa loob at sinabi, kailangan kong tulungan mo akong magkalat ng isang mensahe. Si Dugu Chubai, na kumakain ng pagkain na parang isang nagugutom na tao na hindi kumain ng ilang araw, ay tumingin sa kanya ng may pagtatanong at sumagot, sabihin sa lahat na pinatay ni Tio Silan. Ngumiti siya at nagpatuloy, huwag lang ay kalat sa Central Earth, sabihin mo lang na gusto kong sumali sa isang sagradong lugar sa Central Earth. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Dugu Chubai sa gulat at ibinugan niya ang kanyang pagkain, nagtatanong, Tito, ikaw ay isang inapo ng pamilya ng Dugu. Paano tayo makakasali sa mga sagradong lugar na iyon? Walang pakialam na sumagot si Xia Yun, noong huling beses na umuwi ka, sinabi ba ng tatay mo na gusto niya akong bumalik sa pamilya ng Dugu? Bigla, si Dugu Chubai ay mukhang empatiko at nagdagdag, hindi niya talaga sinabi iyon. Naalala niya na narinig niya ang kanyang ama na nagsabi tungkol kay Xiao Yun na may kaina-hinalang tono. Ang Dugu Chubai na iyon, ang kanyang pagkakakilanlan, ay lubhang kaina-hinala. Ang pagpapalit ng mga cultivation techniques ay walang problema, pero ang pagpapapasok sa kanya sa pamilya ay hindi pwede. Sinulyapan siya ni Xiao Yun at sinabi, tama iyan, kung gayon. Huwag kang mag-alala, ako ay isang inapo ng pamilya ng Dugu. Kung babalik man ako sa pamilya ng Dugu o hindi, ang punto na ito ay hindi maaaring baguhin. Pagkatapos makatanggap ng isang kasiya siyang sagot, tumayo si Dugu Chubai ng masaya at sumigaw, sige, pupunta ako at magre-report sa 6 na dakilang sagradong lugar agad. Pagkalipas ng isang oras, nakaupo si Xiao Yun sa kanyang silid, nagpapalabas ng kanyang enerhiya sa isang malakas na fire force. Bigla, binuksan niya ang kanyang mga mata ng may kasiyahan, tumawa sa kanyang sarili, at naisip, ang aking cultivation ay tumaas ng isa pang maliit na antas.
Nasa peak na ako ng astral projection realm. Kailangan lang na maabot ang perfection at maaari na akong pumasok sa Nirvana realm, Transcendent realm, Celestial realm, Sage realm. Ang bilis ng oras, di ba? Bigla, sumugod si Dugu Bakchan sa pinto na lahat ay excited at sinabi, Tito, ang dalawang Supreme Elders mula sa Desolate Ancient Holy Land at ang Overlord Heaven Holy Land ay gustong makilala ka. Kalmadong sumagot si Xiaoyan, sige, pumunta tayo at makilala ang dalawang Senior Elders na ito. Nagsalita ang Desolate Ancient Holy Land Elder. Ano ang tinitingnan mo? Ang Overlord Heaven Holy Land Elder na nakatayo sa tapat ay sumingit, oo, ano ang problema mo? Ang Desolate Ancient Holy Land Elder na may mapanganib na tono ay nagsabi muli, patuloy kang tumingin at tingnan mo kung anong mangyayari. Hindi umatras ang Overlord Heaven Holy Land Elder, na tumututol, subukan mo. Naglakad si Xiao Yin at Dugubian at siya ay tumitig na nakanganga ang bibig, nagtatanong, anong nangyayari sa kanila? Wala silang asal ng mga eksperto. Ang Xiaoyan sa tabi niya ay nag-iingat din na nagsabi, ang Desolate Ancient Holy Land at ang Overlord Heaven Holy Land ay magkaaway. Normal lang na mag-away sila kapag nagkita sila. Sa ganoon, inilabas niya ang kanyang espada, si Kika, na nakakuha ng kanilang atensyon, at nagpatuloy sa isang magiliw na ngiti. Ito si Dugu Chubay. Pagbati sa inyong dalawang seniors. Tiningnan siya ng Desolate Ancient Holy Land Elder at pagkatapos ay sinabi, maliit na kaibigan Dugu, isang natatanging henyo. Maligayang pagdating na sumali sa aming Desolate Ancient Holy Land. Pagkatapos ay bamantong hininga siya sa loob. Ganoon kalakas ang sword intent. Hindi nagpatalo ang Overlord Heaven Holy Land Elder, na sumisigaw. Ang Desolate Ancient Holy Land ay sa pamamagitan lang ng pagsali sa aming Overlord Heaven Holy Land maaari mong maabot ang tuktok. Kasabay nito, nagmasid din siya ng may pagpapahalaga. Naisip, Surging Sword Kui na naglalaman ng ilang uri ng malalim na misteryo. Ang batang ito ay talagang isang peerless prodigy. Bigla, mula sa likod, nagpakita si Xia Yun, ang Supreme Elder ng Heavenly Sword Holy Land, na pumutol, maliit na kaibigan Dugo. Huwag mong pakinggan ang kanilang kalokohan. Ang aming Heavenly Sword Holy Land ay mayroong maraming Sword Dao inheritances at palagi kaming nagre-research sa Sword Dao Becomes Emperor story. Mas angkop kami para sa iyo. Ang Heavenly Saber Holy Land Supreme Elder ay nagpakita na nagsasabi, sino ang nagsasabi na kung naglilinang ka ng espada ay kailangan mong sumali sa Heavenly Sword Holy Land kung ganoon ba ay hindi ba mas magaling ang Sword Pavilion na may pinakamalakas na Sword Saint Leexon kaysa sa pagsali sa iyong Holy Land? Ang Heavenly Sword Holy Land Supreme Elder ay lumingon, hindi nasisiyahan, sumasagot, ang maliit na kaibigan na si Dugo ay isang Sword Cultivator. Anuman ang mangyari, hindi siya sasali sa Heavenly Saber Holy Land, anong ginagawa ninyo dito? Nag-cruise ang mga braso ng Heavenly Saber Holy Land Supreme Elder at may paghamak na nagpatuloy, kayo, Heavenly Sword, Holy Land, ay mga peking sword cultivator lang. Ang pagsali sa inyo ay mas masahol pa kaysa sa pagsali sa Primordial Beginning Holy Ground. Sila ang pinakamalakas na Holy Ground. Pagkatapos ay lihim niyang naisip, ang Dugu Chubay na ito ay tiyak na hindi sasali sa aming Heavenly Saber Holy Land, pero hindi namin siya maaaring hayaang sumali sa Heavenly Sword Holy Land. Ang aming walang hanggang karibal, ang Primordial Beginning Holy Ground, humakbang ang Supreme Elder, na nagsasabi, maliit na kaibigan Dugo, tama si Elder Dao. Ang aming Primordial Beginning Holy Ground, ang number 1 Holy Ground ng Central Earth ay ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Ang Heavenly Unity Supreme Elder na nakatayo sa tabi niya ay nakipagtalo din, na nagdagdag, hindi naman. Hindi naman. Ang aming Chaos Holy Ground ay nagbabalik. Ito na ang pinakamalakas. Ang pagsali sa amin ay ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Si Xiaoyan, na tahimik na nakikinig sa buong oras, ay biglang nagsalita, tumitingin sa paligid at sinasabi, hindi na kailangang magtalo kayong mga seniors. Mayroon lang akong isang prinsipyo. Kung sino ang magbibigay sa akin ng pinakamahusay na gabay ay siya ang sasamahan ko. Nang makita iyon, mabilis na nagdagdag ang Desolate Ancient Holy Land Elder, maliit na kaibigan Dugo, ang pagsali sa aming Desolate Ancient Holy Land ay nangangahulugang siya ang magiging number 1 Holy Son,
pangalawa lang sa quasi-divine son, sinabi ni Yang Yi, ang Overlord Heaven Holy Land Elder sa isang mapanuksong tono. Number 1 Holy Son lang. Ang aming Overlord Heaven Holy Land ay handang itinalaga ka bilang isang quasi-divine son. Humakbang sa Transcendent Realm at magiging Divine Son ka, sumingit din ang Heavenly Sword Holy Land Supreme Elder. Halika sa aming Heavenly Sword Holy Land at hindi ka lang magiging isang quasi-divine son kundi magkakaroon ka rin ng isang Sword Saint na personal na tatanggap sa iyo bilang isang disipulo. Ang Heavenly Mountain Holy Ground Holy Supreme Elder ay hindi handang matalo na nagsasabi, ang aming Heavenly Mountain Holy Ground ay pinapahalagahan ng pagiging patas hanggat matatalo mo si Lady, ikaw ang magiging top priority para sa cultivation ng Heavenly Mountain. At bukod pa rito, pagkatapos sumali sa Holy Ground, tatanggapin ka ni Quasi-Emperor Jiu Chenggi bilang isang disipulo. Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Xian, naisip, isang Quasi-Emperor na tatanggap sa akin bilang isang disipulo. Kung gayon, ang aking katayuan ay magiging lubhang mataas. Ang ganitong uri ng pagtrato ay talagang hindi masama. Ang Heavenly Unity Supreme Elder ay sabik ding nagdagdag, ang quasi-emperors na tumatanggap ng mga disipulo ay isang laro lang. Wala silang oras na turuan ka. Bakit hindi ka pumunta sa aking Chaos Holy Ground kung saan maaari kang makipaglaban sa mga henyo tulad nina Xiaoyan at Zoji araw-araw? Ang Primordial Beginning Holy Ground, Holy Supreme Elder, ay biglang lumingon na may nagrereklamo na tono na nagpatuloy. Maganda iyan. Ang Chaos Holy Ground ay may pinakamahinang pundasyon. Mayroon na silang Xiaoyan at Xiaoji. Paano sila magkakaroon ng mga mapagkukunan para alagaan si Dugu Chuba? Si Xiaoyan ay awkwardly na sumulyap sa kabila. At ang Heavenly Saber Holy Land Supreme Elder ay nagtanong ng may pag-usisa, bakit hindi nagsalita ang Elder na ito? Masaya siyang sumagot, nandito lang ako para magdulot ng gulo. Hanggat hindi ka sasali sa Heavenly Sword Holy Land, maaari mong piliin kung ano ang gusto mo. Sa pagkakita na uminit ang sitwasyon, napakamot si Xiaoyan sa kanyang ulo sa pagmamadali, maingat na sinasabi, sige, naiintindihan ko. Bigyan niyo ako ng 2 araw para pag-isipan ito. Magdedesisyon ako sa gabing iyon. Ang spirit body clone ni Xia Yans ay nagme-meditate at nag-iisip. Sa ngayon, ang pinakamahusay na mga pagpipilian ay 2. Ang maramdaman ang Tao of Swords sa Heavenly Sword Holy Land o ang pumunta sa Primordial Beginning Holy Ground at maging isang especially iya para mag-set ng mga patibong para doon. Ang Overlord Heaven Holy Land Elder ay pumasok mula sa labas, na nakakagulat sa kanya. Sinabi niya, maliit na kaibigan, Dugo. May ilang bagay na hindi maginhawa na sabihin ng malinaw kanina. Ang aming Overlord Heaven Holy Land ay may lumalaking uri ng forging material para sa isang holy sword. Kung sasali ka sa amin, maaari kaming mag-imbita ng isang sword forging grandmaster para tulungan kang mag-forge ng isang walang kapantay na holy weapon. Ngumiti ang spirit body clone ni Xiaoyans at sumagot, sige, pag-iisipan ko ito. Lihim siyang nangutya sa kanyang puso. Sinisikap ba nilang itaas ang presyo? Pero ang isang lumalaking holy weapon ay hindi man lang pumapasok sa aking mga mata. Pagkalipas ng isang sandali, bumalik ang Desolate Ancient Holy Land Elder. Sinabi niya, maliit na kaibigan Dugo, ang aming Desolate Ancient Holy Land ay may kumpletong sword day scripture mula sa isang sword saint. Kung sasali ka sa amin, ang sword na ito ay ibibigay sa iyo. Sumagot din siya ng perfunctorily, pag-iisipan ko ito. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang Heavenly Sword Holy Land Supreme Elder para hikayatin siya. Maliit na kaibigan Dugo, ang aming Heavenly Sword Holy Land, ay may 5 volume ng Quasi-Emperor Sword Dao Scriptures at ilang Sword Saints na malapit nang maabot ang dulo ng kanilang lifespans ay ipapasa ang kanilang Sword Dao sa iyo. Bukod pa rito, ang aming research sa Sword Dao Becomes Emperor ay maaaring ibahagi sa iyo. Mangyaring isaalang-alang mo kami. Sumagot din siya, pag-iisipan ko ito. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Elder Linan sa kanya at sinabi, alam ko na ang iyong sword daw ay kailangang intindihin ng maraming uri ng malalim na misteryo. Ang aming Primordial Beginning Holy Ground ay makakatulong sa iyong intindihin ang malalim na misteryo ng oras. Ito ay nagpagulat sa spirit body clone ni Xiaoyans at sinabi, ang malalim na misteryo ng oras.
Ito ba ay isang bagay na maaari mo akong tulungan na intindihin? Hindi ako naniniwala. Tumanggo siya at sinabi, para sa ibang holy grounds, marahil ay napakahirap, pero mayroon kaming time embodiment Lai Chang. Naintindihan na niya ang malalim na misteryo ng oras at ang malalim na misteryo ng espasyo at makakatulong sa iyo. Malabong naintindihan ng spirit body clone ni Xiaoyans. Kaya pala, naisip niya. Ang sinabi niya ay talagang posible. Natatakot ako na walang sino mang mas angkop kaysa kay Li Chang para tulungan sa pag-iintindi ng malalim na misteryo ng oras at espasyo. Nagtanong si Elder Lin Yan sa kanya. Ano sa tingin mo, maliit na kaibigan? Dugo, masaya siyang sinabi, pag-iisipan ko ito ng seryoso. Tinanggal ng spirit body clone ni Xiaoyans ang kanyang maskara at nag-isip. Sa kasalukuyan, ang primordial beginning holy ground ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero kung pupunta ako sa primordial beginning holy ground na may ganitong hitsura, tiyak na hindi ako tutulungan ni Li Qing. Marahil ay dapat akong maglinang ng isang shape-shifting divine ability. Nag-transform ang spirit body clone ni Xiaoyans. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at pinuri ang kanyang sarili. Isa pang gwapong lalaki. Hindi masama. Hindi masama. Naisip ng spirit body clone sa kanyang sarili. Ngayon, ang tanging variable ay si Quasi-Emperor Jiu Chenyi. Makikita ba niya ang aking chaos body? Pagkalipas ng 2 araw, humakbang ang spirit body clones ni Xiao Yunyi sa harap ng mga elders at sinabi niya ng malinaw. Ang junior na ito ay nagpapasalamat sa kabutihan ng lahat ng seniors at marangal na holy grounds. Pero pagkatapos ng pagsasaalang-alang, ang junior na ito ay nagpasya na sumali sa primordial beginning holy ground. Sabik na humakbang si Elder Lin Yan at sinabi, ang matandang ito ay maaaring maggarantiya na ang pagpili ni Donju Chuyo sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi magiging mali. Kung gayon, walang oras na dapat aksayahin. Bumalik na tayo sa Tai Chichu Holy Land, dagdag niya. Elder, huwag kang magmadali. Kailangan ko pa ring magpaalam kay Dushiyubu Bachen. Masayang sumang-ayon ang Elder. Tama lang iyan. Si Xiao Yunyi's Festen Spirit Clone ay tinapik ang balikat ni Dushi Bachen, na sinasabi, pamangkin, ang buong pusong paghahangad sa Sword Path ay isang magandang bagay, pero sa hinaharap, kailangan mong bigyan ng pansin ang pakikitungo sa mga tao para hindi ka maloko. Masayang sinabi ni Dujiyuban, salamat, Tito. Ang training trip na ito ay nagpalawak ng aking mga pananaw. Susunod, kailangan kong bumalik sa secluded cultivation minsan. Magsikap na intindihin ang reincarnation profound meaning at pagkatapos ay lumabas para hamanin ang mga peerless geniuses ng mga dakilang holy lands. Sumagot siya, iyan ang pinakamahusay. Binati siya ni Dujiyu Bashan, ingat, Tito, sa Taichu Holy Land. Sinabi ng Xiaoyan's Fun Spirit Clone kay Elder Linan, Senyor, bago pa lang ako dito at hindi pamilyar sa lugar na ito, kaya kailangan kong umasa sa iyo na gabayan ako ng mas marami sa hinaharap. Kalmadong sumagot si Elder Linan, Dugu Jiu Kiwan, maaari mo lang akong tawagin na Elder Linan. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang sinabi, sige, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay muna. Nagpatuloy si Elder Lin Yan, sa Taichu, ang pinakamalaking panuntunan ay kompetisyon. Kaka-rating mo lang at naging isang disipulo ng isang quasi-emperor, na natural na haantong sa maraming selos. Tiyak na maraming holy sons ang darating para hamanin ka, sinabi ng Xiaoyan's Festen Spirit Clone ng may interes. Mahusay, kung gayon, papatayin ko sila. Pinawisan ng malamig si Elder Linan nang marinig ito, naisip, napakabagsik. Ngumiti si Elder Linan ng awkward. Ang pagpatay ng mga tao ay tiyak na hindi pinapayagan. Maaari mo silang insultuhan para maitatag ang iyong prestihiyo, at pagkatapos ay walang sinuman ang maglalakas loob na mang-away sa iyo sa hinaharap. Bukod pa rito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paggawa ng mga kaaway. Hanggat malakas ka, ang lahat ng higher-ups ay susuportahan ka. Tumanggo siya, naiintindihan ko, naisip niya sa kanyang sarili. Ang Holy Land na ito ay isang lugar kung saan kinakain ng malaking isda ang maliit na isda, mas brutal kaysa sa anumang iba pang Holy Land. Inakay siya ni Elder Linan sa main hall at ipinakilala. Ito ang Taichu main hall. Tara na, naghihintay na ang lahat sa iyo, sumang-ayon siya. Sige, kumunot ang noo ni Xiaoyan's Festen Spirit Clone at naisip, kulang pa rin ang huling kalahati.
Sana, hindi makita ni Gusheni ang aking pinagmulan sa loob ng isang mansion sa Taichu Holy Land. Si Elder Lin Yan at Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone ay dahan-daang pumasok. Sa sandaling nakita nila ang dalawa, may tumawag, matandang ninuno, dinala ng Holy Lord si Dushi Chuba. Dujio Chubay ay binabati ang matandang ninuno. Holy Lord, magalang na inilagay ni Xia Yunyan's Pheasant Spirit Clone ang kanyang mga kamay sa pagbati. Seryosong tiningnan ni Jiu Shenyi si Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone. Sinuklian ng Xia Yan's Pheasant Spirit Clone ang tingin ni Gui Shenice, pagkatapos ay bumulong ng kalmado, hindi ko alam kung makikita niya ako. Pero sa pinakamalala, mawawalan lang ako ng isang Pheasant Spirit Clone, pero ang Chaos Body ay original na ang number 1 Supreme Body na nabuo mula sa isang mortal body pagkatapos ng Heavenly Refinement, kaya marahil ay hindi niya ako makikita. Ikinaklaas ni Jiu Shenyi ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, tumitingin sa kanya ng may pag-aproba, at sinabi, hindi masama, gawin mo si Jiu Chubay. Mula ngayon, ikaw ang aking disipulo at isa ring Holy Son ng aming Taichu Holy Land. Magalang na inilagay ni Xiaoyun's Pheasant Spirit Clone ang kanyang mga kamay at yumuko ng may paggalang, Disciple Dushi Chubay ay binabati ang Master. Kunin mo ang token na ito. Maliban sa Forbidden Land ng Taichu Holy Land, maaari kang pumunta kahit saan. Ang aming Taichu Holy Land ay palaging patas. Lahat ay nakasalalay sa lakas. Kung matatalo mo si Lingdi, ikaw ay igagawad bilang isang Divine Son ngayon. Naiintindihan mo ba? Habang nagsasalita si Jiyoshini, itinaas niya ang kanyang kamay at nagcast ng isang spell, na gumagawa ng isang nakasisilaw na token. Tinanggap ito ni Xiaoyun's Pheasant Spirit Clone, hawak ang token sa kanyang kamay na may nakangiting mukha at tumangala kay Jiyoshini, sumasagot, naiintindihan ng disipulo. Nagpatuloy si Gui Shenyi, Lin, dahil si Dujio Chubay ay dinala dito sa pamamagitan mo, kung gayon ay dapat mo siyang dalhin para maging pamilyar sa aming Taichu Holy Land at dalhin din siya sa Holy Sun Peak. Mabilis na sumagot si Elder Linan, ang iyong alagad ay sumusunod sa matandang ninuno. Agad na sinabi ng Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone, Master. Holy Lord, ang iyong disipulo ay aalis muna. Ang Dujio Chubay na ito ay hindi mukhang masama. Si Ling ay maaaring ituring na may karapat-dapat na kalaban. Ang Tai Chi-Chu Holy Lord ay tumingin sa Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone na may seryosong ekspresyon. Naisip sa kanyang sarili, ang sikat ng araw ay nakasisilaw sa Taichu Treasure Pavilion. Dushi Yuyo, ikaw ay disipulo ng matandang ninuno. Maaari mong malayang piliin ang lahat ng cultivation methods ng Taichu Treasure Pavilion. Pumili ng isang angkop na Divine Power Cultivation Method. Itinaas ni Elder Linan ang kanyang kamay at sinabi, oo. Mabilis na sumagot ang Xiaoyun's Pheasant Spirit Clone. Pagkalipas ng kalahating oras, hawak ni Xiaoyun's Pheasant Spirit Clone ang tatlong cultivation method sa kanyang kamay. Naisip na may kasiya siyang ekspresyon, ang Taichu Holy Land ay talagang mayaman. Ang Tian Sword ay isang time-based sword cultivation method. Ang Dimensional Slash ay isang space-based sword cultivation method, kasama ang 5-element sword daw. Sa pagkakataong ito ay kumita ako ng malaki. Si Elder Linan ay mukhang bahagyang nagulat sa kanya, hawak ang tatlong cultivation methods sa kanyang kamay, at sinabi, sige, kung gayon, pumunta na tayo sa Holy Sun Peak. Kasabay nito, naisip ni Elder Linan sa kanyang sarili, tatlong quasi-emperor scriptures. Kaya ba talaga niyang matutunan ang mga ito? Ang ambisyon ng Dujio Chubay na ito ay talagang masyadong malaki. Sa isang mataas na bundok na may mahinang ulap na pumalibot sa bundok. Sa bundok ay ang Holy Sun Peak. Si Elder Lin Yan at Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone ay nasa hagdanan na patungo sa Holy Sun Peak. Ang Holy Sun Peak ay nahahati sa 9 na antas. Sa kabuuan, ang spiritual energy ay unti-unting tataas mula sa mababa hanggang sa mataas. Ang mga bagong Holy Sons ay nasa unang antas, pero maaari ka ring unti-unting hamanin ang mga itaas na antas. Hanggat manalo ka, maaari kang pumasok sa susunod na antas. Ikinaklaas ni Elder Lin Yan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, tumangala sa Holy Sun Peak, at nagpaliwanag. Si Xiaoyun's Festoon Spirit Clone ay seryoso ring tumingin sa paligid. Mukhang maaari akong magpainit, sabi niya na may excited at interesadong ekspresyon.
Pagkatapos ay tumaas si Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone sa hangin at pumasok sa Holy Sun Peak. Pinanood ni Elder Lin Yan si Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone nang hindi masyadong nagugulat at naisip sa kanyang sarili, may palabas na dapat panoorin. Ang mga nakakita sa eksenang ito ay hindi maiwasang sumigaw, isang bagong tao ang gustong pumasok sa ikalawang antas. Isa pang tao ang malakas na nagsabi, ito ay tiyak na ang lalaking iyon na nagngangalang Du Chubay. Ang lalaking ito ay talagang mayabang. Isang tao na nakasuot ng berde ang mausisa na nagtanong, nagtataka ako kung maaabot niya ang ikalawang antas. May tumuro kay Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone at malakas na sumigaw, kara-rating lang at gusto nang umakyat. Talagang masyado kang mayabang. Ikinakalat ni Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone ang kanyang mga kamay, casual na lumilipad patungo sa kanila. Isang gininto ang liwanag ang lumabas. Maingay, ang ekspresyon ni Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone ay nagbago at naging seryoso, malakas na sinabi. Itinaas ang isang kamay para lumikha ng isang nakakasakit na kapangyarihan at itinuro ito sa kanila. Isang malakas na pagsabog ang nangyari dahil sa malakas na kapangyarihan na ginawa ni Xiaoyan's Pheasant Spirit Clone na nagdulot sa taong inaatake na matalsik ng mataas sa hangin at umuungol. Ngumiti siya ng mas lalong sabik, lumilipad patungo sa iba. Mukhang tama ang pagpili sa Du Chubay na ito. Sa paligid niya, ang mga Holy Sons ay marahil ay hindi na magiging tamad. Ikinaklaas ng Taichu Holy Lord ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at sinabi na may nasyahang tono, nagtataka ako kung anong antas ang maaabot niya, sabi ng isang tao. Isa pang tao ang nagsabi, kahit na siya ay malakas, hindi naman siya isang supreme body. Natatakot ako na maabot lang niya ang ika-6 na antas. Isa pang tao ang nagdagdag, oo, ang distansya sa pagitan ng pamilya ng Duju at ng Holy Land ay masyadong malaki. Isa pang tao ang sumang-ayon. Tama iyan. Bukod pa rito, siya ay isang inapulang ng isang bumababang aristocratic family sa Eastern Wilderness. Ang lahat ng nakasaksi sa ito ay nagulat. Nagtatalakayan sila at nagtatalo. Pagkalipas ng isang sandali, ika-6 na palapag. Ang bastardo na ito ay masyadong mayabang, naglalakas loob na mang-away sa aming lahat. Isang lalaki ang sumisigaw sa galit. Turuan natin siya ng leksyon. Isa pa ang galit din. Hindi, hayaan siyang malaman na ang pag-akyat sa sagradong sikat ng araw ay hindi isang simpleng lakarin. Sumigaw ang mga disipulo ng unang simula ng sekta sa ika-6 na palapag ng galit at sumugod sa sacrificial spirit clone ni Xiaoyan's. Tumayo siya sa hangin, nag-conjure ng 3 nakasisilaw na orbs ng liwanag gamit ang parehong kamay at pagkatapos ay inatake sila. Ang sacrificial spirit clone ni Xiaoyan's ay humawak ng isang libro sa isang kamay habang ang kabilang kamay ay naglabas ng kapangyarihan. Ang dimensional slash ay kumukuha ng kapangyarihan ng espasyo, na humahati sa mga dimensyon sa isang suntok. Ang dimensional slash na ginawa ng senior na iyon ay tunay na pambihira. Ang junior na ito ay labis na humahanga. Bulong ni Xiaoyan's sacrificial spirit clone na may casual na nasyahang ekspresyon. Holy crap, lumalaban ka at mayroon ka pa ring oras na magbasa ng libro. Ang mga disipulo ng unang simula ng sekta ay naguguluhan, nakatitig sa sacrificial spirit clone ni Xiaoyan's, galit sa loob. Ang mga lalaking iyon ay galit na inatake ang sacrificial spirit clone ni Xiaoyan's. Pero walang saysay, hinaranggan niya silang lahat gamit ang isang kamay. Nagsalita tungkol sa pagiging nakakatawa na mayabang. Ganoon na ako katanda at hindi pa ako nakakakita ng sinumang ganoon kakaki. Talagang tiningnan niya kaming mga tiyahin, galit silang sumigaw. Kalmadong hinawakan ni Xiaoyan's sacrificial spirit clone ang libro, naglabas ng isa pang galaw para atakihin ang mga taong iyon. Dimensional, matalo sa akin. Isang malaking pagsabog ang mabilis na sumabog doon, na nagpatalsak sa kanila sa iba't ibang direksyon. Isang tao ang nagsabi, natutunan niya ito. Sabi ni Elder Linan, ang dimensional slash ay isang quasi-emperor scripture. Sumigaw ang unang simula ng sagradong Lord sa gulat, hindi maaari. Anong antas ng pag-iintindi ito? Ang sacrificial spirit clone ni Xiaoyan's, puno ng kumpiyansa, ay mabilis na lumipad paakyat at sumigaw, ika-7 palapag, narito ako sa ika-9 na palapag. Nagtanong si Muang Shu, Legang Dik, bakit mo ako iniiwasan nitong mga nakaraang araw?
May nagawa ba akong mali? Bumantong hininga si Muang Shu sa pagkabigo. Lumingon si Li Chang kay Muang Shu at sinabi, Tiang Shu, putulin na natin ang engagement. Matagal ko na itong iniisip, at sa tingin ko ay hindi ko na dapat dayain ka pa. Sa totoo lang, wala na akong nararamdaman para sa iyo, Li Changdi. Dahil sa pinsala sa kanyang mga mahalagang bahagi ni Xiaoyan, nigel inang ng feminine arts, at ang kanyang hitsura ay naging pambabae. Si Mu Tiangshu, na may luha na umaagos sa kanyang mukha, ay nagtanong kay Lai Changdi. Shani, hindi ka maaaring dahil lang sa sinugitan ni Xiaoyan ang parteng iyon sa True Dragon's Nest, na nagdulot ng pagbabago sa iyong hitsura. Bukod pa rito, hindi ba sinabi ng iyong master na hanggat maging isang santo ka, maaari kang bumalik sa normal? Kalmadong sumagot si Li Chang. Hindi ito, nauugnay sa pinsala mula sa taong iyon. Talagang wala na. Sa kabaligtaran, ang aking 5 pandama ay dalisay at lalo akong lumalapit sa Dao. Malamig na sinabi ni Chang kay Muang Shu, umalis ka. Ang romantic love ay mga lumilipad na ulap lang sa akin. Umiyak si Muang Shu na may luha na sumisigaw, Chang, nananatiling matatag si Li Chang sa kanyang desisyon. Nagawa na ang isip ko. Umalis ka. Nag-atubili si Muang Shu, ikaw. Pero hindi na siya makapagsalita pa at lumingon para umalis. May pumasok ng may paggalang at sinabi, pagre-report sa Sacred Son, ang bagong dating nakilala bilang Jiu Chuani ay naabot na ang ika-8 palapag. Walang pakialam na sinabi ni Lai Chang, naabot ang ika-8 palapag ng ganoon kabilis. Napaka-interesante. Sana ay maipasa mo ang palapag na iyon at tumayo ka sa harap ko. Napakatagal ko nang nag-iisa. Sa ika-8 palapag, binati ni Jiang Yihi ang sacrificial spirit clone ni Xiaoyan's. Ang abang ito ay si Zhang Yihi. Pagbati, kapatid na dugo. Nagsalita rin si Shi Haoshan. Shi Haoxin ay bumabati sa kapatid na dugo. Nagtanong siya ng may paghamak. Dalawa lang ba kayo sa ika-8 palapag? Sumagot si Zhang Yihi na may ngiti. Oo, pero ngayon na nandito na si kapatid na dugo, 3 na kami. Hinawakan niya ang kanyang espada, handa nang umatake, at mapanuksong sinabi, kung ganoon, sabay na kayong dalawa na sumugod sa akin. Galit na sinabi ni Zhang Yihi, kapatid na dugo, huwag kang maging masyadong mayabang. Kung magsasama ang dalawa sa amin, kahit si Lai Chang ay hindi maglalakas loob na labanan kami, dagdag ni Zion. Dapat ay mayroon kang pagpigil sa pagmamayabang. Kalmadong tiningnan ni Xiao Yunyan's sacrificial spirit clone sila. Magsalita tayo. Ang layunin ko ay talunin si Li Chang. Ang dalawa sa inyo ay sapat lang para painitan ako sa pinakamahusay. Agad na nagliyab si Zahi Ocean, tumalon ng mataas para atakihin siya sa Berserk God. Cleave, galit siyang nagsabi, bata, tanggapin mo muna ang aking suntok. Sinlash niya ng 2 beses ng Paulius kay Xian Dimensional Slash. Ang 2 atake ay marahas na nagbanggaan at 2 matinding stream ng liwanag ang sumabog. Ngumiti si Jiang Yihi at tinasa. Kaya, ikaw ay isang berserker type. Sayang, ang berserk transformation mo ay hindi magtatagal. Si Shihai Ocean na nakarinig nito ay galit na sinabi, Zhang Yihi. Pumunta si Xiang Yihi sa likod ni Shihai Ocean, nagdaragdag sa lakas ni Zihai Ocean at nagpapanumbalik ng kanyang sigla. Nanlaki ang mga mata ni Shi Hans, naging duguan. Kapatid na dugo, sinabi mo sa amin na magsama-sama. Huwag mo kaming sisihin sa pagsama-sama laban sa iyo. Sumigaw si Zihai Ocean, puno ng sigla at demonic energy. Ang sacrificial spirit clone ni Xiao Yunis ay kinagat ang kanyang mga ngipin ng hindi komportable na isip, ito ay isang lifeguard physique. Kaya nitong pagalingin ang iba. Sayang na hindi ako naglalakas loob na magtanim ng demonic seeds ng padalos-dalos sa unang simulan ng sagradong lugar. Kung hindi, gusto ko talaga siyang kunin. Pagkatapos ay naglabas si Shihai Ocean ng isang malaking cleave. Berserk God One Blade Cleave. Mabilis na ginamit ni Xiaoyan's sacrificial spirit clone ang Lightning God Slash para harangan ito sa harap. Ang 2 atake ay muling nagbanggaan, na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Mayabang na itinuro ni Zihai Ocean ang kanyang espada sa kanya, na sinasabi, bro, mukhang ang iyong lakas ay ganoon lang. Hindi nagsalita ng marami ang spiritual projection ni Xiao Yunis at inilabas ang 7 espada, naghahanda na atakihin sila.
7 dakilang sword antennas. Pagkatapos ay pinagsama niya ang 7 espada, naglalabas ng isang malaking energy blast. 7 Swords Fusion. Nang makita ito ng Grand Beginning Holy Master, siya ay namangha, naisip, 7 uri ng sword intent ang pinagsama sa isa. Ang swordplay ng Dugo Chubais na ito ay mas malakas kaysa sa espada ni Dugo na tumalo sa akin noon. Talagang hindi naririnig. Ang spiritual projection ni Xiao Yunis na bagyo ng mga atake ay nagdulot kay Shihai Ocean na matalsik, hindi makatagal. Maingat na sinabi ni Zhang Yanhai sa kanya, hindi ko inaasahan na ang swordplay ni Dugo Brothers ay ganoon kalakas. Ito ay ang aming pagpapabeya, inaamin ko, talo. Ang spiritual projection ni Xiao Yunis ay lumipad palayo ng may kasiyahan, hindi nakalimutan na lumingon at sabihin sa kanila, ang dalawa sa inyo na nagtutulungan ay kayang makatagal sa Supreme Body, kaya hindi ito maituturing na pagpapabeya. Sayang lang na ang ika-8 antas ay hindi makatatanggap sa akin. Kung gusto kong manatili, kailangan kong manatili sa pinakamataas na antas, hindi na kayo aabalahin pa sa ika-9 na antas. Bigla, nanlaki ang mga mata ng spiritual projection ni Xia Yan sa namumula na karamihan. Ang spiritual projection ni Xiao Yunis ay tumingin kay Liang sa harap niya nang may pagkalito na parang hindi niya siya nakilala. Naisip, itinago ang isang kagandahan, hindi ko inaasahan na itatago ni Liang Di ang ganoong kagandahan sa palasyo sa likod ng libingan ni Muang Exes. Nagsalita siya na nagsasabi, Senior sister na ito, maaari ba akong magtanong kung nakita mo si Lai Cheng? Gusto ko siyang hamanin. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Pagkatapos ay ipinakilala ni Lai Chang ang kanyang sarili. Ako si Lai Chang. Ang spiritual projection ni Xiao Yans ay labis na naguguluhan ng marinig ito. Sa paglalagay ng maraming tandang pananong sa kanyang ulo, tiningnan niya ang mga damit ni Li Changdis at naisip, ang dress na ito. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga labi ni Li Chang. Ang mga pink na labi na ito. Ito ba talaga si Ling Di? Ang spiritual projection ni Xiao Yans ay tumalikod, nagpapanggap na naguguluhan. Ha? Nasaan ito? Paano ako napunta dito? Ang lugar na ito. Bakit walang tao dito? Nasaan ang lahat? Hindi rin naintindihan ni Lai Chang sa likod niya ang anumang bagay. Agad na tumanggi ang spiritual projection at lumipad palayo. Mukhang napunta ako sa maling lugar. Walang tao dito. Aalis na ako. Naisip niya nang walang magawa. Hindi ko gustong nasa parehong lugar bilang si Lai Chang ng ganito, kahit nabugbugin mo ako hanggang mamatay. Naguguluhan si Lai Chang nang makilala niya ang galaw ng spiritual projection na lihim niyang hinangaan, napakabilis. Ito ay ang malalim na kahulugan ng hangin. Hindi niya maiwasang sumigaw, ang Dugo Chubay na ito ay talagang masyadong malakas. Sa ika-8 antas, tinulungan ni Jiang Yanhai ang nasugatan na Ziyin na tumayo. Sinabi ni Jiang Yanhai, hindi ko inaasahan na ang Daguchi na ito ay ganoon kalakas. Nagkamali kami sa paghusga sa kanya. Sumang-ayon din si Zihin, na sinasabi, tama, na ang isang lalaking nagniningning na tulad niya ay nakatadhana na hindi nasa parehong antas tulad namin. Bigla, lumapag ang spiritual projection ni Xiao Yan sa tabi nila. Hindi inaasahan na nagtanong si Shihai Ocean, bro, anong gusto mong gawin? Nagtanong si Kang Yanhai sa pagkalito. Bro, umamin na kami ng pagkatalo. Hindi mo na kailangang bumalik at bulihin kami, di ba? Maingat siyang nagsabi sa kanila. Ito ay tinatawag na pagkakilala sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Pagkatapos mag-isip sandali, pakiramdam ko na ang pagiging kasama ninyong dalawa ay mas magiging kapakipakinabang sa aking paglago. Kaya susunod, magiging magkapitbahay tayo. Sa hinaharap, mangyaring bigyan niyo ako ng mas maraming gabay. Sina Shihai Ocean at Zhang Yanhai ay naguguluhan ng marinig ito. Hindi makapagsalita, kainahinalang nagtanong si Shihai Ocean sa spiritual projection ni Xiao Yans. Hindi ba't sinabi mo kanina na ang aming ika-8 antas ay hindi makakatanggap sa iyo? Mahirap siyang tumapak kay Shihai Ocean, nagtatanong, ano? Mayroon ba kayong mga pagtutol? Si Shihao Senador at Jiang Yanhai ay magalang na yumuko sa kanilang ulo na sinasabi ng sabay, walang pagtutol. Maligayang pagdating Dugo Bro na manirahan sa ika-8 antas. Lubos na maligayang pagdating, mainit na maligayang pagdating. Ngumiti siya ng may tagumpay. Gusto ko ang palasyo na ito. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad siya sa palasyo.
Habang gumagalaw, naisip niya na si Li Changdi ay naging isang babae. Hindi, naging isang demonyo. Ang mundo na ito ay talagang baliw. Ngumiti si Li Chang sa ikasyam na antas at sinabi, Dugu Chubay, palagi akong naghihintay para sa iyo. Naisip ni Xia Yan's spiritual projection. Kaya, tumakas siya. Ganoon ba ako nakakatakot? Pero ngayon lang, mukhang tinawag niya akong senior sister. Nakaupo ang spiritual projection ni Xiaoyan sa palasyo na naglilinang. Nang marinig ang mga salita ni Li Chang, ngumiti ang spiritual projection. Naghihintay pa rin sa akin. Nakakakilabot iyon. Hindi pwede. Dapat makuha ko muna ang mga benepisyo, pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar na ito. Sa Grand Beginning Forbidden Land, sinabi ng spiritual projection ni Xiao Yuniz, Master Dugu Chubay ay humihiling ng isang madla. Pagkatapos ay sumagot si Gui Shenyi, pumasok ka. Sabi ni Gwenny, nakita ko ang iyong Seven Swords Fusion skill ngayon lang. Dumating ka dahil kulang ka sa malalim na kahulugan ng oras at espasyo, di ba? Inihanda ko na. Pagkatapos ay sinabi niya, ang master ay matalino. Gumawa si Jiao Shenyi ng isang malaking bulaklak sa kanyang kamay at sinabi, ito ang bulaklak ng oras. Ang spiritual projection ni Xiaoyan ay sumigaw sa pagkamangha. Napakaganda, pagkatapos ay pinapalakpakan ni Jiao Shenyi ang kanyang kamay, tinatawag siyang gumising. Pagkatapos ay nagising siya pagkatapos na malunod sa pagkamangha. Sinabi ni Jiao Shenyi, huwag mong titigan ng bulaklak ng oras o mawawala ka magpakailanman dito, sabi niya sa gulat at sorpresa. Ang bagay na ito ay ganoon nakakatakot. Naisip niya sa kanyang sarili, akala ko ang aking mental na lakas at konsentrasyon ay napakalakas na. Hindi ko inaasahan na muntik na akong magdusa ng walang hanggang kapahamakan. Nagpatuloy si Jiao Shenyi sa pagpapaliwanag, ito ang time flower na lumalaki sa ilog ng oras. Tanging ang Transcendent Great Emperors lang ang makakakuha sa kanila, na nagiging lubhang bihira. Ang pagdidilig sa bulaklak na ito gamit ang essence ng oras ay magpapahintulot na mamukadkad ito at tutulong din sa iyong intindihin ang essence ng oras. Agad na nagtanong si Xiaoyan kay Jiao Shenyi, naguguluhan. Master, hindi ko pa naiintindihan ang essence ng oras. Paano ko ito didiligan? Sumagot si Gui Shenyi. Kailangan mo bang maghanap ng ibang tao? Mayroon si Lai Chang ng katawan ng oras at espasyo, at naintindihan na niya ang essence ng oras. Hanapin siya para tulungan kang diligan ito. Bukod pa rito, siya lang ang tanging tao sa buong Holy Land na naintindihan ang essence ng oras. Tinamaan si Xiaoyan ng mga salita ni Jiao Shenyi. Malungkot, sinabi niya, siya na naman. Hindi ako makakatakas kay Ling pagkatapos ng lahat. Lumingon siya at sinabi, salamat, Master. Kung gayon ay pupunta ako at hahanapin si Senior Brother Lee. Sumang-ayon si Jiao Shenyi. Umalis ka. Umiyak si Xiaoyan sa kanyang puso. Binigyan mo pa ako ng isang kayamanan na tulad ng bulaklak ng oras. Mukhang ganap na nagtitiwala sa akin ang Tai Chi Chu Holy Land. Inilagay ni Gui Shenyi ang kanyang pag-asa sa Xia Yan Spirit Offering Clone. Ikaw, Dugu Chubay, binigyan na kita ng time flower. Huwag mong bigwan ang master na ito. Naghihintay ako sa iyong ani. Sa Saint Child Tick, knife level, niyakap ng Xiaoyan Spirit Offering Clone ang time flower, na nalulumbay. Ang time flower na ito ay isang tunay na sakit, at hindi niya ito mailagay sa space ring. Ngayon, ang matandang lalaki na ito ay nakatayo dito na may hawak na malaking bulaklak. Hindi niya may hugas ang sarili ng malinis kahit na tumalon siya sa Yellow River. Ang mga kapwa-disipulo ay tumingin sa kanya ng naguguluhan. Sinabi nila, sinisikap ba niyang umamin ng pagmamahal? Isa sa kanila ang nagsabi, tiyak. Biglang sinabi ni Jiang Hihai, hindi ko inaasahan na si Dugu Chubay ay may ganoong mabigat na panlasa. Isa pa ang nagsalita, napakaganda ni Senior Brother Lee. Posible ba? Nalulumbay na sinabi ng Xiaoyan Spirit Offering Clone. Ako si Dugu Chubay at narito ako para makipagkita kay Senior Brother Lee Changdi. Mabilis na humakbang si Li Chang at sinabi, mahusay iyan. Sa wakas ay dumating ka para hamanin ako. Naguguluhan siya sa bilis ni Li Changdis at lihim na namangha. Napakabilis. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa lahat ng mga henyo na nakilala ko. Gaya ng inaasahan mula sa katawan ng oras at espasyo.
Tumayo si Dugu Chubay sa harap ni Senior Brother Lee na may hawak na bulaklak ng oras sa kanyang kamay at ngumiti na nagsabi, si Senior Brother Lee ay napakatalino. Handa akong umamin ng pagkatalo. Sa pagkakataong ito, dumating ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, tumingin si Senior Brother Lee sa kanya at sinabi, ang bulaklak na ito ay napakalakas, kahit ako ay muntik ng maengganyo nito. Nanlaki ang mga mata ni Senior Brother Lee, tumitingin sa bulaklak ng oras ng may kaunting panik at sinabi, kung hindi ko naintindihan ang essence ng oras, nawala na sana ako dito. Ngumiti si Dugu Chubay at sinabi, oo, oo, oo. Ang bulaklak na ito ay hindi maaaring obserbahan ng mga mata. Ito ay ibinigay sa akin ni Master Guan. Sinabi niya na ang pagdidilig nito gamit ang essence ng oras ay makakatulong sa akin na intindihin ang essence ng oras. Kaya, dumating ako sa iyo, Senior Brother Lee. Ngumiti si Senior Brother Lee at sumagot, naiintindihan ko. Hanggat makipagkumpetensya ka sa akin, tutulungan kita. Ibinunot ni Dog Chubay ang kanyang espada at tumawa. Sige, kung gayon, mangyaring gabayan ang aking swordsmanship. Senior Brother Lee. Si Senior Brother Lee ay umabot din at naghanda na makipagkumpetensya at sumagot, sige. Bigla, lumabas ang Thunder God. Tiningnan ito ni Dog Chubay nang may sorpresa at nakalimutan na nakikipagkumpetensya siya kay Senior Brother Lee. Biglang lumabas si Senior Brother Lee mula sa likod at sinuntok siya, na nagdulot sa kanya na samuka ng dugo at masugatan. Pagkatapos mahit, tumayo si Dugu Chubay doon nang walang imek at naisip sa kanyang sarili. Ang lalaking ito ay kaya ring i-condense ang oras pagkatapos ng mga larawan. Bigla, lumabas si Senior Brother Lee sa likod niya muli at inatake siya. Pero sa pagkakataong ito, napansin ni Dugu Chubay si Senior Brother Lee sa likod niya. Mabilis siyang umilag at kontra-innate si Senior Brother Lee. Pero nag-teleport si Senior Brother Lee at umiwas sa kanyang atake. Nagpatuloy si Dugu Chubay sa pag-atake kay Senior Brother Lee, pero umiwas muli si Senior Brother Lee. Ang kanyang mukha ay komplikado at naisip niya sa kanyang sarili, hindi, ang lalaking ito ay maaaring mag-teleport. Ang kanyang bilis ay masyadong mabilis. Kahit na naintindihan niya ang essence ng hangin, hindi niya ito maiiwasan kahit na master niya ang lightning flash. Hindi rin niya magagamit ang chaos domain. Kung magpapatuloy ito, maaari lang siyang pasibo na bugbugin. Kailangan niyang mag-inisyatibo na umatake. Pagkatapos magsalita, naglunsad siya ng isang eye-sealing 3,000 milya sword strike pasulong. Salamat sa galaw na ito, natagpuan niya ang lokasyon kung saan nagtatago si Senior Brother Lee. Huminga siya at sinabi, napakaswerte. Tinamaan niya ang lugar. Lumabas si Senior Brother Lee mula sa frozen na estado. Mabilis na ginamit ni Dugu Chubay ang Thunder God Slash patungo kay Senior Brother Lee. Ang Thunder God Slash ay naihatid, pero umiwas si Senior Brother Lee dito. Patuloy siyang inatake si Senior Brother Lee, pero umiwas si Senior Brother Lee sa lahat ng ito. Sinabi ni Dugu Chubay, Senior Sister Lee, hindi, si Senior Brother Lee ay talagang malakas. Ngumiti si Senior Brother Lee at sumagot, hindi ka rin masama. Tara na, tutulungan kitang diligan ng bulaklak ng oras. Ang kanyang mukha ay naging masayahin, at ngumiti siya ng maliwanag, naisip, nagawa na. Sa wakas, maaari na siyang intindihin ang isa pang uri ng essence. Dinala ni Senior Brother Lee si Dugu Chubay sa kanyang silid. Sinabi ni Senior Brother Lee sa kanya na pumasok. Sa sandaling pumasok siya sa silid, naisip niya sa kanyang sarili, holy, ang gwapong lalaking ito ay ganap na bakla. Ang silid ay napakaping. Ngumiti si Senior Brother Lee at sinabi, Dugu, ano sa tingin mo ang aking silid? Si Dugu Chubay ay reluctantly na sinabi, si Senior Brother Lee ay gumawa ng isang napakagandang trabaho. Napakaganda nito. Habang nagpupuri, naisip niya, para lang sa essence ng oras maaari siyang lumaban sa kanyang konsensya. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Senior Brother Lee at nagtanong, kaya, ganoon ba talaga ang iniisip ni Daos Dang Jiu? Sa sandaling ito, pinawisan si Danji Uuchi at nag-atubili, well, Senior Brother Lee, mangyaring tulungan mo akong diligan ang mga bulaklak. Nagtanong si Senior Brother Lee sa kanya, alam mo ba ang pinagmulan ng Time Flower? Sumagot siya, mangyaring bigyan mo ako ng kaalaman, Senior Brother Lee. Nang marinig ito, sinabi ni Senior Brother Lee,
Ito ay isang bagay na naiwan ng Grand Beginning Heavenly Emperor pagkatapos na dumaan sa ilog ng oras. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang negosyo na ito tungkol sa pagdaan sa ilog ng oras. Pagkatapos ay nag-conjure si Senior Brother Lai ng nakasisilaw na mga alon na umiikot. Sinabi ni Senior Brother Lee, kung ito ang ilog ng oras, kung gayon ang ating buhay ay parang isang malaking alon sa ilog. Walang katapusang mga alon ang nagsasama-sama para bumuo ng dakilang ilog ng oras. Nagpatuloy si Senior Brother Lee, ang tinatawag na transcendence ay ang pagtakas mula sa ilog ng oras ng universo ng Immortal Path. Ito ay nagpapahintulot sa isang tao na makakuha ng mas mahabang buhay, at ang patunay ng pamumuhay dito ay ang time flower na ito. Ngumiti si Senior Brother Lee at nagpatuloy, ang pagpili ng time flower ay napakahirap. Tanging ang lubhang malakas na Great Emperors lang ang makakagawa nito. Mukhang pinahahalagahan ka ng Holy Land. Pagkatapos ay niyakap ni Senior Brother Lee ang time flower at sinabi, sige, hayaan mong tulungan kitang maabot ito. Ang nakasisilaw na mga alon ay lumipad sa bulaklak. Sa sandaling ito, tumunog ang sistema na gumagamit ng isang solong pagkakataon ng paliwanag sa mga misteryo ng oras ng time flower. Umupo si Dojio Chubay at nagsimulang intindihin. Naisip niya sa kanyang sarili, ang lugar na ito ay nagtatala ng isang panahon na pagmamay-ari ng Grand Beginning, Heavenly Emperor. Nakuha ko na, ang unang misteryo ng oras ay ang pag-record. Sa wakas, naintindihan na niya ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Senior Brother Lee at sinabi, naintindihan na niya ito. Ngumiti si Dushi Chubay at sinabi kay Senior Brother Lee, ituring itong isang malaking tagumpay. Salamat, Senior Brother Lee, naisip niya sa kanyang sarili. Kahit na ang recording mystery na ito ay hindi nakakatulong sa atake, ito ay isang malaking tulong sa pagkuha ng Universe Sword Manual at pagkuha ng 7-Colored Emperor Weapon. Ang dalawa ay tumawa at masayang nag-usap. Sinabi ni Senior Brother Lee sa kanya, ang iyong pag-iintindi ay tunay na malakas. Marahil ay maihahambing ito kay Shaoyan ng Chaos Holy Land. Pagkatapos ay inilipat ni Dojio Chubay ang kanyang ulo at sumagot, patuloy kong naririnig ang pangalan na ito, Shaoyan. Kapag libre ako, kailangan kong makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Senior Brother Lee, malapit nang dumating ang pagkakataon. Ang Holy Land Exchange Meet ay malapit nang magsimula. Bakit hindi ka manatili dito at magli ng kasama ko, na nagsisikap na umasenso para mabigla natin ang lahat sa Holy Land Exchange Meet? Nang marinig ito, nagpanggap siyang umiiwas at sinabi, well, kaintindi ko lang ng time mystery. Kailangan ko pa ring bumalik at patatagin ito ng kaunti. Babalik ako para talakayin ang dayo kay Senior Brother Lee kapag libre ako sa susunod. Column. Tumawa siya ng awkwardly at naisip sa kanyang sarili, baka nagkagusto sa akin ang lalaking ito. Sinabi ni Senior Brother Lee na may nagsisising ekspresyon. Sayang na hindi ko napigilan si Daos Dangjio, pero tama rin ang sinabi niya. Kailangan niya talagang patatagin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.